nagkakamali. Hangip! Tumahimik ka. Lahat mo lang pinatatahimik ako. Maaari magkapilit ang kahit na sino. Paano kung hindi siya ang hinahanap natin? Sayang ang buhay niya. Paano kung siya nga? Marami ang mapapahamak. Kailangan natin makasiguro. Kailangan natin maging patas. Magtanong tayo sa kanyang ina. Sino bang papatayin? Sige na, patayin niyo na siya! Kabisado ko ang bugtong kaya kung dapat masunod. At ipinag-uutos ko na huwag siyang papatayin. Mananagot ang sino mong sumuway. Wala akong pakialam, Hangip. Ako ang kinikilalang pinuno. Wala ka na magagawa dahil nabuo na ang pasya ko. Handa ako isakripisyo ang sarili kong buhay. Mapatay ko lang ang sawing lalaki. Pinuno! Hangip! 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 Pinuno! Walang nakakaalam kung sino ang sawing magkasintahan. Ayaw kong mandamay ng inisenteng buhay. Tatanungin ko ang kanyang ina. Kapag napatunayan kong siya nga, ako mismo ang tatapos sa buhay niya. Kailangan di maghintay ni Darkmoon. Meron lang akong tatapusin. Aalamin ko lang ang totoo, saka ko siya haharapin. Kung ganun, hihintayin kita, Hangip. Pero Panginoon, paano nyo? Angip! Angip! Hangip! Hangip, anong nangyari sa kanya? Wag! Charge! Napano ka? Nananaginip ka ba? Mahal na Rina. Meron po kayong kailangan? Ikaw, Xiaochet. Ang kailangan ko. Wag! Ling, ano ba? Buksan ng pintuan! Ling, lumabas ka! Bakit, Ling? Shatia. Aalis na tayo. Ikaw na lang ang kulang. Shatia. Gusto ko muna magpaalam kay Ling. Tayo na. Sandali na lang. Kapag nakita ko na siya, susunod na ako sa inyo, Shatia. Huwag na. Isipin mo nang wala akong awa. Pero para sa kabutihan mo to, ikaw lamang ang inaalala ko. Sumama ka na sa akin. Tayo na. Yun, Sheka. Hindi ko pa nalilimutan ang pagpaslang mo sa ama ko. Babalikan kita para magiganti. Pag malinaw na ang pagkatao ni Ling. Ay,
Natapos na rin ang problema sa balon. Tingnan mo, umalis na rin sina Shatya at Goldlight. Ang sarap. Ngayon lang ulit naging tahimik dito. Balbas, Ah, ikaw ha? Bakit hindi mo pa ako ipinagluluto ng mami mo? sa tagal kong hindi nagluto ng mami, baka hindi na ako makagawa pa. Bahala ka! Lagot ka sa akin kapag hindi mo ako ipinagluto ng mami dahil hindi ka na makakapasok sa bahay. Tumigil ka na. Igagawa na kita ng mami. Gagawin ko na ang gusto mo nang matahimik ka lang. Yun, Cheka! Ha? Binusalan mo na siya, hindi ba? Oo nga, malay ko bang matatanggal niya? Pakulan niyo ako! Dahil sa kanya, hindi tayo matatahimik. Uminom muna tayo. Napigilan natin ang balon sa pagsabog ng tuluyan. Nakakatawa, hindi ba? Namatay na sana tayong lahat kung hindi tayo nagtulungan at nagkaisa. Nakakatuwa at nakakalungkot din. Bakit, Chinglong? Nalulungkot ka ba na mahiwalay sa amin? Huwag kang mahiya na magsabi sa amin. Bukas ang mukbo para tanggapin ka. Sa amin lang kayo sumali. Dahil sa tingin ko, hindi nyo naman kasundo ang pinuno nyo si Shatya. Problema namin yon. Aba, napakababa nyo naman. Kung iniisip nyong madali nyo kaming may impluensya dahil lang dyan. Oo nga. Saka mas malaki yung problema nyo. Una si Godlight. Tapos ang Panginoon na bugtong na si Hangip, hindi nyo alam kung sino pakikinggan nyo. Kahit ano pa ang inyong sabihin, pare-pareho tayong mahusay at hindi masyado nakikinig sa ating mga pinuno. Uminom pa tayo. Sige. Ngayon na ang uling pagkakataon na magkakasama tayo. Sige, inom pa! Inom! Pagkatapos nito, mag-aaway na tayo muli. Sa muli nating pagkikita, maglalaban na tayo. Papahan ng dugo! Walang magtitinig na away! Ano ba? Ubusin niyo na yung tiyang yan! Balak niyo ba ako itali dito habang buhay? Bakit pinag-iwalay niyo kami ni Xiao Chen? Ha? Ano ba ang dahilan? Balbas, masyado na siyang madaldal. Higpitan mo kaya ang tali niya sa bibig. Oo. Wag na! Payag na ako! Tatahimik na. Buti naman. Pag hindi ka tumigil, matanda ka na, nakagapos ka pa dyan. Alam mo, Ling, hindi sa gusto namin kayong paghiwalay ni Xiao Cheng. Inililigtas ka lang namin. Sa totoo lang, kung hindi kami nakailang ni Hangip, sigurado ako, baka napatay ka na ni Goldlight. Tama siya. Kailangan masiguro namin na malayo ka muna sa dalawang mundo hanggang sa malaman namin ng lubusan ang tunay mong katauhan. Wala akong pakialam sa tunay kong katauhan. Gusto ko lang makita si Xiao Chen. Kalagan niyo na ako, pwede ba? Talaga bang mahirap kang umitindi? Ha? Kahit nadalhin ka pa namin kay Xiao Chen, hindi papayag si Shatya na magkita kayo. Isinama na niya si Xiao Chen. Huwag ka mag-alala. Pakakawalan din kita kapag nakalayo na sila. Patawarin mo ako, Sheka. Nagkamali ako. Lalo na Saan? sa mga bagay na... Ano raw? Oo nga. Hoy, Alam ko na binata. kung bakit. Ganun. Ano bang sinasabi mo diyan? Hindi namin maintindihan. Ibulong mo sa akin. Aray! Ang sakit! Tama na! Ling-ling! Ayoko na! Damyong, alay ka! Kalagan mo na siya! Bilisan mo ang sakit-sakit! Aray! Ay! Sige, alis ka na! Pero sagutin mo muna ako. Ano ngayon ang gagawin namin kay Hangip? Mahal namin ang aming anak. Hindi namin siya pababayaan. Sa dami ng ginawa niya para sa'yo, basta mo na lamang ba siya iiwan? Kahit magpilit ka umalis, mapipigilan ka namin. Kaya lang, dapat mong unawain na hindi lang ikaw ang nagdurusa dahil sa sawing magkasintahan. Alam mo ba kung bakit pinag-aaralan ni Hangip ang bugtong ni Yensam? Dahil kailangan niya ang kakayang yun para gamitin sa pagpaslang sa sawing magkasintahan. Mas madali sana kung pinatay ka na lamang niya kagabi. Pero hindi. Ginamit niya ang bugtong para iligtas ka. Dahil sa ginawa niya, itinuring niya ang kanyang sarili na kalaban ni Goldlight at ng angkan ni Yensam. Hindi ko alam kung bakit, pero ginawa niya yon para sa'yo. Masyado kang makasarili kung basta ka na lamang aalis. Masasayang lang ang pagmamalasakit ni Hangip. Ling, mag-isip ka muna bago ka magpasya. Hangip! Hangip! Ayos ka lang? Nagsasanay ka ba ng bugtong ni Yensam?
Ibang tingin ko sa'yo kanina. Para kang isang anghel, napakaamo ng mukha mo. Hindi halatang yun ang magdudulot sa'yo ng kasawian at pagdurusa. Pinupuri mo ba ako? O kinaaawaan? Patawad. Iba sanang sasabihin ko sa'yo. Pero nagulat ako nang makita kita. Mamaya na tayo mag-usap. Pagod na ako. Sagutin mo muna ako. Bakit mabait ka sa akin? Nung una tayong magkita, suplada ka at walang pakialam. Tapos tinulungan mo ko. Itinaya mo pang buhay mo para iligtas si Xiao Chen. Nakipaglaban ka pa kay Goldlight. Anong nakita mo sa akin para magsakripisyo ka ng ganyan? Bakit, Ling? Ano bang tingin mo sa akin? Isang nilalang na walang awa? Ang kabaligtaran na mauwain at mapagmahal. Para namang naiintindihan mo ko. Sige. Ipangako mo na ikaw mismo ang papatay sa akin kapag totoong isa ako sa sawing magkasintahan. Akala mo hindi ko kaya? Kung kaya mo, sumumpa ka. Hindi ako nakikipaglaro. Sandali lang. Makinig ka muna. Ayoko maging utang pa ang buhay ko sa'yo. Kung ang kamatayan ko ang magpapaligaya sa iba, gugustuhin ko nang mamatay ngayon. Ano man ang mangyari, kaibigan pa rin kita. Kahit isa ka sa magkasintahan, hindi ang kamatayan mo ang lulutas sa lahat ng problema. Alam ko. Pero kung kailangan patayin mo ako, huwag kang maawa sa akin. Isumpa mo. Sumpa man. Ako ang papatay sa'yo. Kung kinakailangan. Salamat. Sa laki ng hirap ni Hangip Keling, Maraming ano salamat. kayang maisusukli ng binata? Xiao Chen, nagbalik ka. Pakialamera ka. Anong ginawa mo rito? Anong karapatan mong magtanim dito ng mga bulaklak? Hindi mo ba alam na sa akin ang hardin? Hindi mo ba nagustuhan? Bakit masyado mong pinaganda? Paano na lang pag umalis ka? Tamad ako. Pag nagkataon, magiging sementeryo ito ng mga bulaklak. Ngayon lang tayo nagkita. Bakit naman naluloko mo ako ng ganyan? Anong klase kang kaibigan? Uy, naaalala kita palagi. Hindi ako naniniwala. Paano mo ako maiisip kung kasama mo si Ling? Kung ganon, binawalan ka ni Satya na makipagkita kay Ling. Sa tingin mo ba, may kinalaman doon ang kwento ng sawing magkasintahan? Naguguluhan na ako, Xiao Chen. May alam ka pa bang ibang dahilan? Meron lang ako iniisip. Kung ano man yun, sabihin mo na. Para kasing mahal ka ni Satya. Katulad ng pagmamahal mo kay Ling. Hindi yun maaari. Lagi ka niyang binabanggit nung wala ka rito. At hinahanap-hanap ka niya. At sa tingin ko, hindi ganun ang damdamin ng isang kaibigan. Ano ka ba naman? Magkasabay kaming lumaki ni Satya. Para kaming magkapatid. Ah, teka nga. Siguro ikaw ang may gusto sa kanya. Kaya akong tinutukso mo. Pwede ba, Xiao Chen? Tigilan mo ako? Satya, tama-tama ang dating mo. Gusto ka rin ni Xiao Chen. Akala mo kung sino ka. Humanda ka sa akin. Xiao Chen, pag tinukso mo pa ako ulit, kukurutin kita ng pinong-pino. Lagot ka Uy, sa may akin. gusto kay Ano ka ba? Satya. Luyen! Luyen! Halika na. Nasaan ka? Luyen! Luyen! Ay, malulutas ang lahat! Magpakita ka sa amin! Pag-usapan natin ang problema! Oo nga! Halika na! Lumabas ka na! Inuutusan kita! Huwag ka nang magmatigas! Teka, baka patay na siya. Hindi maaari. Mali ka diyan. Makitin ang utak niya. Hindi nga malayong nagpakamatay na siya. Nakita mo siya? Hindi. Luyen! Huwag kang matakot. Kahit nagkamali ka, pinatawad ka na namin. Lumabas ka na! Luyen! Siyang ibang nakikiusap! Labas na! Sa tingin ko, kailangan niya mapag-isa muna. Luyen! Alis na kami! Iiwan ka na namin! Paalam!
Mag-iingat ka! Nandito ka lang pala. Alis na! Iwan niyo na ako! Nagkamali ako. Patawad, Ling. Nahihiya ako sa inyo. Kalimutan niyo na ako! Luyen, nangyari na yun. Limutan mo na, ha? Ang pagkakamali ay pagkakamali. Kahit pinatawad niyo ako, ganun pa rin. Wala akong silbi. Ayoko na. Hindi ko alam kung dapat ba ako mabuhay! Ling, hayaan muna natin siya. Tayo na. Mabuti pa. Eto ang mapa para makarating ka sa lugar na dapat mong puntahan. Dalhin mo ang mapa at hanapin mo si Mowai. Alam niya ang daan. Balbas, sa tingin mo ba handa na siyang makipag-usap kay Mowai? Parang hindi pa. Dapat na niyang malaman ang katotohanan. Oras na para matauhan na siya. Ay, madilim na. Tayo na. Luyen, paalam na. Kuya, mag-ingat ka. Paalam. Mahal. Naghihintay ako. Ano bang gusto niyo sabihin sa akin? Panginoon, namatay noon si Lokto na subukan niyang kunin ang sawing magkasintahan. Bakit nung magtangka kami, kayo mismo ang pumigil sa amin para gawin yon? Kailangan nating hintayin ang Lantern Festival bago tayo kumilos. Kapag kita na sa ulap ang senyales ng 7 pagpaslang, ang kapangyarihan ng sawing magkasintahan ay masasaksihan ng lahat. Panginoon, alam ko nagdadahilan lang kayo. Panginoon, alam na ng mga alagan niya sa tunay na katauhan ni Ling. Kapag nagpasya si Gold Light na paslangin si Ling, masasayang ang paghihintay natin. Panginoon, pakiusap. Hayaan niyong tukutin namin si Ling. Ngayon na ang oras para sumalakay kami! Iniisip niyo ba na pag hindi ako pumayag na sumalakay ngayon, mabibigo na tayo? Maaari kung hindi kayo makikinig sa amin. Buo na ang aking pasya. Alamin muna natin kung ano ang pinaplano ni Yin Sheka kay Ling. Kapag tama ang hinala ninyo, bumalik kayo. Panginoon! Nasabi ko na ang desisyon ko. Huwag na kayong magsalita. Sige na. Panginoon! Umalis na kayo. Guro, tama ba ako? Unawain mo sana na ang 4 na mandirigma ay tapat sa kanilang tungkulin. At sila rin ang itinuturing na haligi ng Palasyong Itim. Dahil sa tinanggap nilang respeto, nanatili silang tapat sa iyo at sa iyong ina. Kung ganun, dapat pala ako mag-ingat. Iwan niyo na ako. Bakit? Iisipin mo si Xiao Chen? Kahit hindi pa natin natitiyak ang tunay na katauhan ni Ling, panahon na para malaman ni Xiao Chen ang katotohanan. Kausapin mo na siya. Kumusta na kaya ngayon si Luyen? Huwag kang mag-alala. Matanda na siya. Kaya na niyan sarili niya. Kundi sa kanya matagal na akong patay. Alam mo ba? Nung hindi ko siya natulungan, nakakahiya. Isipin mo na lang ang nangyari sa kanya ay makatutulong para matuto siya. Ang kailangan mong gawin ngayon ay kausapin ang iyong ina at alamin ang iyong nakaraan. Pwede mo ba akong turuan ng
Isang simpleng kakayahan para meron naman ako magamit at nang hindi na ako umasa pa sa isang mandirigmang katulad mo. Matututo ka lang kung magtsatsaga ka. Kaya mo ba? Sige. Ito ang tinatawag na milyang layo sa isang hakbang. Alam ko yan. Nakita ko nung ginamit ni Luyen. Langit at lupa kay yan, Sam! Tangayin mo ako! Ling! Mahirap puminto pag gamit yan! Ingat ka! Ay anak, desidido ka ba na turuan siya? Mapilit siya. Iwas! Ay, Jeka. Napansin mo ba ang anak mo? Mukhang masaya siya ngayon dahil kasama niya si Ling. Kumusta? Anong masakit? Ang bewang ko. Diyan ka lang. Kung lagi siyang ganyan, liligaya siya habang buhay. Tama. Tingnan mo sila. Bagay na bagay. Para silang magkasintahan. Huwag kang ang malisyosa. Puntahan natin si Ling. Mukhang ayos ka naman. Tumayo ka na, bilis. Aalis na tayo. Ang hirap sa'yo, lampa ka. Kumain ka ngang mabuti, dahan-dahan. Halika na. Baliw talaga. Sino ba si Moway? Bakit alam niya kung saan ako dapat pumunta? Saan ako dadaan? Bahala na nga. Pinuno, may sasabihin ako sa inyo. Tujek, anong nangyari? Si Shekha at ang grupo ay naglalakbay na. Sinabihan ko ng 3 hiyas na bantayan sila. Pinuno, alam na ng mga alagad ni Darkmoon ang katauhan ni Ling. Maaaring hindi to pa rin ni Xia ang pangako niya. Kailangan nating magpadala ng magbabantay kay Ling. Pinuno, hindi dapat makuha ng mga taga-palasyong itim si Ling. Pag nagtagumpay sila sa balak nila, mga nganib ang sanlibutan. Sige na. Pero Pinuno, Hindi nyo ba ako narinig? Gusto ko mapag-isa. Lumabas na kayong lahat. Sige na! Paalam! Doon kay Meichi, pinangarap ko ng ganitong buhay. Nung nagpunta ako rito, nagbago ang lahat. Para ako nagkaroon ng sarili kong tahanan. At ikaw, ang mabait kong kapatid. Natutuwa ako at masaya ka rito. Ngayon, lagi na kitang kasama. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo gugulihin ni Shatia. Pag di ka tumigil, papaluin kita. Dapat nga matuwa ka pa. Mabait si Shatia at Maginoo. Mas magiging masaya rito kung ikaw na ang reyna. Mabait sa akin si Rain ng Darkmoon. Isa lang ako sa tagapagsilbi niya. Pero iba si Satya. Ang tingin niya sa akin, parang nakababatang kapatid lang. Ayaw mo nun? May kuya ka na. May kapatid ka pang babae. Parang isang pamilya. At isa pa, meron na tayong ina. Ang mahal na reyna ang ibig kong sabihin. Matanong kita, may karamdaman ba siya? Bakit may nangyari sa kanya? Ano? Para kasing... Sigurado ako na kasalanan yun ni Meichi. Halika, shout chat, kausapin natin ang mahal na reyna. Mahal na reyna! Ano ba, Xiao-Chen? Reynang Darkmoon! Wag na! Xiao-Chen! Sino ba yung maingay? Ikaw pala, Xiao-Chen. Nagpapahinga ang mahal na Reyna. Huwag kang maingay. At baka magising siya. Huwag mo akong pakialaman. Wala na tayo sa templo ng Lanyo. Reynang Darkmoon! Gumising kayo. Nandito ako. Sinabi nang nagpapahinga siya. Hindi ba kayo makaintindi? Xiao-Chen, mamaya na lang. Nandito ako. Gumising kayo. Mahal na Reyna. Xiao-Chen, kailan ka pa dumating? Ang tagal mo ring nawala dito. Kadarating ko pa lang po.
Kayo po ang una kong dinalaw. Dapat lang na magbigay pugay ako at bumati sa pinakamagandang reyna sa buong mundo. Ikaw talaga. Kung magsalita ka, parang hindi ka biglang naglaho. Ano ba talagang nangyari sa iyo? Alam nyo, umalis ako ng palasyong itim para mamasyal sa mundo ng mga mortal. Kaya nga lang, hinuli ako ng isang babaeng gagamba at pinilit na ipakasal kay Hakshan. Buti na lang natakasan ko siya. Maliban doon, wala nang masamang nangyari sa akin. Patawad po, mahal na Reyna, kung nag-alala kayo sa akin. Para po sa inyo. Maraming salamat. Galing po yan kay Xiaochet. Siya po ang nagtanim niyan. Kung gusto niyo, dadalhan niya kayo araw-araw. Aasahan ko yan. Isa pa, natutuwa ako sa kasipagan ni Xiaochet. Mahal na Reyna, tapat sa inyo si Xiaochet. Baka kasi may ibang naninira dyan para magalit kayo sa kaibigan ko. Sino naman kaya? Maliban sa'yo, sino pa kaya? Xiaochet, makinig ka. Gusto ka ng mahal na Reyna. Wala kang dapat ikatakot. Tama na yan. Huwag iba ang pag-usapan natin. Magkwento ka. Tungkol sa pakikipagsapalaran mo sa mundo ng mga tao. Ayos lang. Muntik na nga lang po akong mamatay. Patawad. Hindi ko alam noon na taga-palasyo si Xiaochen. Nangyari na yan. Tapos na. Patawarin mo na si Meichi. Magkasama naman kayo rito. May ikikwento ka pa ba? Opo. Bakit? Xiaochen, anong nangyari, ha? Sabihin mo sa akin kung bakit ka umiiyak. Tama na yan. Magsalita ka. Makikinig ako. May nakilala po ako estudyante na Ling ang pangalan. Anong problema? Huwag mong sabihin umiibig ka sa kanya. Pinagbawalan ako ni Shata na makita siya. Xiaochen, ayaw niya dumanas ka ng pagkabigo. Ginawa yun ni Xiaotia para hindi ka masaktan. Pero, sabi niya isa siling sa sawing magkasintahan kaya dapat kaming maghiwalay. Sigurado ka na sinabi niya yon? Ginawa niya raw yon para sa aking kabutihan pero hindi ko maintindihan. Tulungan niyo ako, mahal na Reyna. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sige na, tulungan niyo ako. Sige na. Sabihin mo kay Xiaotia na para sa akin, malaya ka na makipagkita kay Ling anumang oras. Kausapin na lang niya ako kung ayaw niyang maniwala. Salamat, mahal na Reyna. Napakabait niyo talaga. Xiaochet, iwan mo na kami rito. Shatia! Shatia! Bakit masaya ka yata? Ibibigay ko sa iyo to. Mga tanim to ni Xiaochet. Mga bulaklak. Regalo ba ito? Ano naman ang kapalit? Sabihin mo na. May sinabi sa akin ng mahal na Reyna. Ang sabi niya, malaya raw ako na makasama si Ling kahit na anong oras. Sinabi rin niya, nakausapin mo siya kung may problema. Xiaochen, ako ang emperador ng palasyo. Kung ganun, ipaliwanag mo sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo kay Ling. Sabihin mo sa akin ang tunay na dahilan. Sige na. Magsalita ka! Gusto mo bang malaman ng totoo? Oo. Shatia, bakit tayo narito? Anong lugar ito? Ito ang Bukal ng Powan. Dito namin itinatago ang aming mga sikreto. Talaga? Kung ganun, kailangan ko nang umalis. Hindi ako dapat nandito. May isang mortal dito sa palasyo. Tunay na mortal. Isang babae. Mula sa mundo ng mga tao. Kilala mo na ba? Huwag kang ganyan.
Hindi ako yon. Isa akong diwata. Ikaw kailangan mo pang gumamit ng mahika para paniwalain ako. Pero kamukha ko talaga yung statwang yun. Mukhang mas maganda pa nga siya. Bakit? Huwag mo sabihin sa akin, hindi maaari. Hindi ka kabilang sa amin. Tinangay ka ng mahal na reyna. Isinilang ka sa bayan ng Pulang Ilog. Ang iyong hininga ay inilipat sa katawan ng isang diwata. Ang tunay mong katawan ay nakatago sa bukal na ito. Meron kaming kristal na ginagamit para takpan ang enerhiya upang hindi matunto ng mga alagad. Kung ganon, siling at ako ay... Kayo ni Ling, ang sawing magkasintahan na matagal na naming hinahanap. Pagsapit ng ika-7 pagpaslang, gagamitin namin ang inyong pwersa upang sakupin ang buong mundo. Shatya, siling at ako, naging magkasintahan na, kaya malapit ang loob ko sa kanya. Xiaochen, ang sawing magkasintahan ng 7 habang buhay ay nakatakdang maghiwalay. Kahit minsan, hindi kayo magiging tunay na mag-asawa. Makinig ka. Hindi kayo maaaring magkatuluyan ni Ling. Bakit? Bakit hindi kami pwede magkatuluyan? Ikaw bang may gustong maghiwalay kami? Kung makakapiling ko siya, wala nang kalungkutan. At wala nang sawing magkasintahan na wawasak sa sanlibutan. Bakit mo kami pinipigilan? Xiaochen, meron ka pang dapat malaman. Tama na! Ayoko na makinig! Magsisinungaling ka na naman! Hindi na kita paniniwalaan! Niloko mo ako, Shatya! Xiaochen! 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 Sandali! Lumayo ka! Ayaw na kita makita! Umalis ka na! Xiaochen, utang na loob, makinig ka naman sa akin. Ayoko na makinig pa sa iyong mga kasinungalingan! Utang na loob, umalis ka na! Xiaochen, may isang bagay lang akong gustong sabihin. Parang awa mo na, makinig ka naman sa akin. Pakiusap. Patawarin mo ako. Dahil... mahal kita. Mahal na mahal kita. Umiikot na ngayon ang gulong ng kapalaran. Malapit na. Malapit na. Matitikman ko na ang tagumpay! Taya ka, ikaw ang dapat tumuli sa akin. Sige na nga! Sige na, tago na! Nung bata pa ako, mahilig ako makipagtaguan. At si Shatya ang madalas kong kalaro. Ang nakakatawa, pareho namin gustong maging taya para kami ang naghahanap. Madalas tuloy nag-aaway kami, pero ako pa rin palagi ang panalo. Hanggat gusto namin maghanapan, patuloy kami sa paglalaro. Ang nagtatago, maaaring magtago habang buhay. At ang naghahanap, hindi titigil sa paghahanap magpakailanman. Walang nakakaalam kung sino ang susuko at uuwing talunan. Tulad ng oras na mahalagang bahagi ng pag-ibig at relasyon, mas mahabang panahon ng pagsasama, mas malalim na damdamin para sa isa't isa. Akala ko dati, pagmamahal lang ng kapatid sa kapatid,
ang damdaming nararamdaman ko para sa'yo. Hinangad ko na maging isang mabuting kuya. Nang sa ganon maprotektahan kita. Pero, nung mawala ka, ibang naramdaman ko. Nung nalaman kong umiibig ka kay Ling, nasaktan ako. Nadurog ang puso ko. Noon ko lamang natanggap na talagang mahal kita. Iniibig ko si Ling, Shatya. Siya ang una kong minahal. Bakit, Shatya? Alam mo ang lahat. Anong dahilan mo? Hindi ko sinadyang mahalin ka. Ang mga sinabi mo tungkol sa sawing magkasintahan. Kasinungalingan ba ang lahat ng yon? Sabihin mo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi ako iiwan ni Ling. Hindi ako masasawi. Gagawin ko ang lahat para maging maligaya kami. Kahit anong gawin mo, hindi kami maghihiwalay! Xiaochen! Xiaochen! Makinig ka. Makinig kang mabuti. Bilang emperador ng palasyo, tungkulin ko na pagsamahin ang sawing magkasintahan at bigyan ng malagim na wakas. Sa oras na sumapit ang senyales ng ikapitong pagpaslang, iipunin namin ang masasamang enerhiya para tuluyang masakop ang buong mundo. Ang masakit lang, nagdurusa ako sa tuwing nakikita kitang nahihirapan. Xiaochen, kung papayag ka, iiwanan ko ang trono ko. Lilipat tayo sa ibang lugar. Sa isang pook na malayo rito. Sa isang panig ng mundo na walang nakakakilala sa atin. Mamumuhay tayo ng maligaya. Ikaw ang magpapasya habang buhay tayong mananatili sa piling ng isa't isa. Pumayag ka na, Xiaochen. Sumama ka na sa akin. Ayos ka lang ba? Halika. Pasensya na kayo, hindi niya sinasadya. Kaya mo pa ba? Hindi na yata. Tingnan mo itsura niya. Nakakatuwa. Ang arte niya. Hoy, sandali. Umayos ka nga. Nakakayang iaasal mo. Huwag, Sheka! Aray! Masakit ang binti ko! Anong masakit? Wala yan. Tayo ka. Tayo ka. Kung talagang gusto mong matuto, magsanay ka. Halika nga, huwag kang ganyan. Ikaw ha, huwag mo na lang siyang pansinin. Gustong magturo ni Hangyip. Gusto rin namang matuto ni Ling. Huwag kang makialam. Ha? Siya, dyan na kayo ha. Halika na nga. Binata! Halika nga! Pasensya na po kayo sa pinsalang nagawa ko kanina. Dapat bayaran mo ko ng 3 pilak. Ha? Ganyan ka mahal? Nasaktan ako kanina eh. Kung ayaw nyo, meron pang ibang paraan. Bumili kayo. Ha? Aba, masyado ka naman. Ordinaryong kahoy lang to para bayaran ng mahal. Hayaan niyo na. Kunin na natin. Wala namang problema. May pera ako dito, ako na magbabayad. Eto po. Kung gusto ito ni Hangyip, ibibigay ko na lang. Mas maganda yan kung meron ka pares. Sige na Binata, bumili ka pa ng isa para sa kanya. Ano ka ba? Binayaran na nga namin, daldal ka pa ng daldal. Teka, mukhang hindi kayo dito nakatira. Bakit ba? Sa mga dayuhan, hindi nila alam ang tungkol sa matandang lalaki sa piyesta ng buwan. Ang isa sa mga tradisyon ay ang pagbili ng piraso ng kahoy at ang pagsulat doon ng pangalan ng minamahal. Pagkatapos, ilalagay ang kahoy sa templo ng matandang lalaki para basbasan ng pagmamahalan. Ang swerte mo naman. Hindi ako maswerte. Nagkakamali po kayo. Pasensya na po kayo kung hindi na kami makabili pa. Kumain na tayo. Ay naku, Ling. Ang iniisip mo na naman si Xiao Cheng, di ba? Kung di ka kakain, mamamatay ka bago ka makauwi sa inyo. Paumanhin po.
Ling, kumain ka kahit konti. Salamat. Pero wala akong gana. Kung hindi ka kakain, paano ka makakabawi ng lakas? Ako ang guro mo, hindi ba? Balbas, tingnan mo sila. Bagay na bagay talaga. Tingnan mo ang anak mong si Hangip. Napakatamis ng kanyang ngiti. Kapag palagi silang magkasama, baka may mangyari sa kanila. Ano naman? Wala namang masama doon ah. Anong ibig mo sabihin? Kung hindi sila yung sawing lalaki, maaari niyang mapangasawa ang anak mong si Hangip. At magiging maligaya sila habang buhay. Hindi ka ba natutuwa kung ganun nga mangyari sa kanila? Ano ka ba? Kung siling ang sawing lalaki, siguradong papatayin siya ni Hangip. At isa pa, walang ibang laman ng puso niya kung hindi si Xiao Chen. Anong masama kung pangalawa lang siya? Ang mahalaga, maligayang anak ko. Ay, kumain ka na lang. Huwag ka nang mangarap. Kailangan kong kausapin ang masinsinan ng anak natin para masabihan na huwag siya maglalapit kay Ling. Oo na. Sa tingin mo ba, matututunan ko ang milyang layo sa isang hakbang? Oo naman. Magtiwala ka sa akin at sa iyong sarili. Naisip ko kasi, ayoko na maging pabigat sa mga kaibigan ko. Maliban sa bagay na yan, gusto ko ring proteksyonan si Xiao Chen. Wala akong silbi. Pero kapag napag-aralan ko yun, magagawa akong iligtas si Xiao Chen. Maaari ko siyang dalhin sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Kung ako nga ang sawing lalaki tulad ng iniisip nila, basta kasama ko si Xiao Chen, nakahanda ako. Pero paano kami magkikita? Pakiusap, Hangyip. Tulungan mo ako mapag-usayan ng kakayahang yun. Na paano ka? May masakit ba? Diyan ka lang. Sheka! Samyum! May nangyari kay Hangyip. Ha? Hangip! 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 Anak, Kailangan ko na mag-isayo ng bugtong. bigyan mo kami ng isang malinis sa kwarto! Ay. Kumusta na siya? Nagmagsimula siya. Bumuti ang pakiramdam niya. Napakasilan pala ng bugtong na yun. Hindi ka maaaring makawala. Parang multo na lagi nandyan. Ling, matanong kita. Kapag kasama mo ba siya, may napapansin kang kakaiba sa kanya? May sakit ba siya? Sa tingin mo ba malubha ang karamdaman niya? Oo. Ano? Nung hiniling ko sa kanyang iligtas si Xiao Chen, bago ikasal kay Hakshan, malubhang napinsala si Hangyip. Pero nagawa pa rin niyang gamitin ang bugtong para tuluyang magapi si Hakshan. Sinasabi ko na nga bang ganun ang nangyari? Ano ba naman siya? Pinabayaan niya ang sarili niya. Hindi siya nakinig. Alam naman niya nakakasama sa katawan niya ang paggamit sa bugtong ni Yansam. Paano na lang kung sumuko ang katawan niya? Kailangan ko siyang kausapin pagkatapos siya mag-isayo. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa kalokohang itinuro mo, hindi siya magkakaganyan. Kasalanan mo lahat, Sheka. Ikaw may kasalanan. Paano na po siya ngayon? Ay naku, hindi ko alam. Sheka, paano nga? Ginawa ng mga ninuno namin ang bugtong ni Yansam para sa bukod tanging pinagpalang alagad na siyang mamumuno sa buong angkan. Ibig sabihin, pinagpala siya. Kahit pa po yung mga ninuno ninyo. Pero paano nangyari yun? Kahit kayo mga pinakamagaling na manggagamot, ginagawa ang lahat, makita lang yung tamang lunas. Bakit nagkaganon, Cheka? Hindi alam ng mga ninuno nyo ang epektibong pakikipaglaban? Sumusobra ka na. Ikaw talagang bata ka. Ni wala ka man lang pakialam kung nakakasakit ka ng damdamin. Huwag kang magsalita ng ganyan sa mga ninuno ko dahil nasasaktan ako. Hindi kayo dapat masaktan. Ibang tao yung mga ninuno nyo at naiiba kayo sa kanila. Silang may kasalanan, hindi kayo. Kahit na inuusig kayo ng inyong konsensya, hindi naman kayo yung unang nagkamali. Ewan, maghanap ka ng kausap mo. Nasaan si Sam Leong? Pumunta siya sa kwarto ni Hangyip. Nakita ko siya doon kanina. Puntahan mo siya doon, hahanapin ko naman si Hangyip.
Ay, nako. Sam Leong. Sabihin mo nga kung sinisisi mo ako sa nangyari. Kahit si Hangip, hindi ko sinisisi. Tsaka sino naman ako para sisihin ka? Kung ganon, bakit ka dyan umiiyak? Ay, ayoko makikita kang umiiyak. Eto, tahan na. At paano naman ako hindi iiyak? Tingnan mo naman. Mahirap ang naging buhay ng anak ko. Bihira ko lang siyang makitang masaya. Naaawa na talaga ako sa kanya. Takot ako. Kasi iniisip ko, pag nagpatuloy siya sa pag-iensayo niya, baka tuluyan na siyang iwanan ng kanyang katinuan. Ay, huwag ka muna mag-isip ng ganyan. Magiging maayos din ang lahat. May ideya ko. Tungkol kasi ito kay Ling. O ano naman tungkol doon? Alam mo kasi, kung magagawa ni Ling na paligayahin si Hangyip, ang gawin natin, ipagkasundo sila. Di ba bagay naman sila? Hindi natin pwedeng gawin yan. Hindi maaari. Pwede rin. Hindi. Ano na bang nangyayari sa akin? Tigilan mo na nga ang pag-iisip ng mga kalokohan. Paano kung magkagustuhan sila? May magagawa ka? Imposible na mangyari yan. Pero kailangan natin silang pigilan kung sakali man. Mapipigilan mo ba sila? Ay nako, basta gagawa ako ng paraan pag nandyan na. Madali lang mag-isip kapag gano'n na ang sitwasyon. O sige. Halimbawa lang na gano'n na ang sitwasyon nila ngayon. Anong gagawin mo? Hangyip! Hangyip! Kumusta ka na? Ayos lang. Yung mga kamay mo nga pala, nanginginig pa rin ba? O sige, sasamahan na kita maglakad. Huwag na. Salamat. Hangyip, sandali! Bakit ba? Gusto mo tawagin ko mga magulang Huwag mo mo? na nga akong pakialaman. Hangyip! Ay, kawawang Ling. Pero yun palang batang yun, may pagkamapilit din. At sa palagay ko, hindi yun maganda. Oo, tama ka. Kapag nagpatuloy siya sa pagiging mapilit niya, magugustuhan niya si Hangip. Kaya ngayon pa lang, kailangan mapigilan natin silang dalawa. Tama. Tama ka dyan. Hindi maaari yun. Kaya kailangan gumawa tayo ng paraan. Sandali. Bakit umupo ka dyan? Tayo na! Bakit? Nakaupo ka rin naman. Nag-iisip pa kasi ako kung paano pipigilan yung dalawa. Ako rin, nag-iisip pa lang. O sige na nga, ang mabuti pa, habang sinusundan natin sila, mag-isip na tayo ng paraan kung paano silang hahadlangan para hindi masayang ang oras. Teka, O ano, teka, tayo na! sandali lang! Sandali lang, baka madapa ako. Ano ba? 路上有爱生不有情生烦恼，波也波落，一声声缠绕，谁能明了？都知道逍遥后，欲望
谁来打扫？都知道相聚好，恩怨却忘不了。那夜来风雨知多少？你是我最满足的烦恼。要不要？Halika na. Punta na tayo sa Summit. Ha? Saan ka pupunta? Saan pupunta? Hindi. Punta na lang tayo sa Summit. Sumakay lang tayo. Halika na. Sabi na. Ha! Punta na lang tayo dito sa Summit. Dadaan. Hangip! Pasensya na. Hangip! Hangip! Hangip, sandali lang! Baliw ka na ba, ha? Nagsasanay akong tumakbo. Gusto kita maabutan. At bakit mo naman ako gustong maabutan? Sandali! Pasakayin niyo na ako! Ah! Hindi ko na kaya tumigil! Magkita na lang tayo doon! Hintayin kita! Akong dakilang emperador ni Darkmoon. Kaya paano ako nahigitan? Ng isang hamak na estudyante lamang. Nakagaya ni Ling. Bakit, Ling? Bakit hindi na lang tayo magpalit ng katayuan? Handa akong maging tulad mo! Kakayanin kong maging isang sawing lalaki. Kung sa bagay wala na rin akong silbi. Hindi pa rin tatanggapin ni Xiao Chen ang pag-ibig ko. Kahit kailan hindi niya ako mamahalin. At isa pa, kung sakali mang mangyari ang mga bagay na yon, itatakwil ako ni Darkmoon. At itatakwil din ako ng aking mga nasasakupan. Pagod na ako maging emperador! Ayoko na! Ikaw ang sawing lalaki! Hindi ka na dapat mabuhay sa mundo! Kasalanan niyo lahat ito! Sinira niyo yung buhay ko! Hindi ko kayo mapapatawad! Yan si Abing! Huwag kang lalapit! Ayoko sa kanya!